Tahimik ang gabi sa baryo, tanging ang hangin lang ang maririnig sa ilalim ng lumang puno ng roble. Si Lito, lasing at pauwi na, ay tumigil upang umihi sa tabi ng punong iyon. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang parang may mahina at malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, na tila may humihip mula sa ilalim ng lupa. Biglang may narinig siyang mahina, garalgal na mga salita, na tila pabulong, nagmumula mismo sa ugat ng puno. Kinilabutan siya, ngunit pilit niyang inisip na guni-guni lamang iyon, bunga ng alak at pagod. Ngunit nang tumalikod siya, nakita niyang may mga aninong gumagapang mula sa lilim ng mga ugat, mga matang nagliliwanag sa dilim, nakatitig ng walang buhay. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit parang may humawak sa kanyang mga paa, malamig at mahigpit na hindi niya maalis. Napasigaw siya, ngunit walang lumabas na tunog mula sa kanyang bibig. Parang nilamon ng dilim ang kanyang tinig. Sa huling saglit ng kanyang malay, narinig niyang muli ang mga salitang iyon, malinaw, mapanlinlang, at puno ng pananakot na parang nagbabanta ng walang katapusang pagkakakulong. Kinaumagahan, natagpuan ng mga taga-baryo ang sapatos ni Lito sa ugat ng roble, ngunit wala na siyang bakas, parang naglaho sa hangin. Sa tuwing may dadaan, tila may bulong pa ring sumasabay sa hangin, nag-aanyaya sa mga walang ingat na lumapit sa lumang puno ng roble.